Sa tingin ko kakabili ko lang ng 2 kwarto, 2 banyo na kondo sa halagang 20,000 dolyar sa isang auction. Ano? Baka may kayamanan tayong makita o baka wala rin. Maglalakas loob ba akong buksan ang refrigerator? Bakit mo gagawin yun? Tingnan natin. Diyos ko, wag mong langhapin, puro itim na amag yan. Nasa militar siya, may mga baril siya at mukhang sinubukan niyang patayin ang girlfriend o fiancé niya o kung sino man, pati na rin ang anak ng babae. Ano bang pinasok ko? Papasok na ako sa master. Sa tingin ko ito ay mga talsik ng dugo. Sa tingin ko dyan mismo may dugo kasi kita mo ang amag. Welcome back sa real estate series ko. Marami sa inyo nag-subscribe dahil sa bahay na ito, sa likod ko, isang foreclosure home na pinaalisan ko ng squatter. Dahil din dyan ko ito binili. Ngayon, update, magkakaroon na tayo ng pool. Napinturahan na namin ang mga bintana ng bahay. Sa wakas, makalipas ang 8 buwan ngayong linggo, kaya magkakaroon tayo ng update tungkol sa bahay na ito sa susunod. Pero hindi tungkol dyan ang video natin ngayon. Lipat tayo para ipakita sa inyo kung ano ang bagong nabili ko. Sige, nandito na tayo. Tingnan natin kung ano ang nabili ko. May security dito at nakapasok na ako dati at talagang mahirap. Pero may sikreto para makapasok dito na hindi ko sasabihin sa inyo. Kung wala akong code, hindi pa ako miyembro, may paraan pa rin para makapasok. Hindi ko lang pwedeng sabihin ng malakas. At nakapasok na tayo. Tingnan natin ang lugar na ito. Sige, may golf course tayo dito at nandoon naman ang kondo. Sige, nakasarado ang mga blinds at may kandado ang pinto. Kailangan ko bang kumatok at silipin kung may tao? Tatlong buwan na kitang tinutokso tungkol sa murder condo. Lagi kong binabanggit, oh, ang murder condo. Ngayon, ito na ang serye. Welcome sa Murder Condo Series. Grabe talaga ang kwentong ito. Ngayon, ituturo ko sa inyo sa seryeng ito kung paano bumili ng mga bahay na na-foreclose dahil sa buwis. Paano bumili ng mga bahay na na-foreclose ng Homeowners Association. Oo, pwedeng i-foreclose ng mga matitinding Homeowners Association ang mga bahay. Oo, yan ang nangyari sa kondo na ito. Ipapakita ko sa inyo ang proseso ng pagbili ng mga na-foreclose na bahay. Sa episode na ito, binili ko ang kondo sa likod ko. 2 kwarto, 2 banyo, may laundry room at opisina. 20,000 dolyar lang ang binayaran ko dito dahil na-foreclose ito ng Homeowners Association nang hindi nagbayad ng dues ang dating may-ari. Nakakabaliw para sa akin kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Homeowners Association. Ngayon, ang property na ito ay naibenta noong 2023 sa halagang 187,000 dolyar. Ngayon, may natitira pa ring mortgage sa property na ito mula sa dating may-ari. Pero may nakakabaliw na kwento kung bakit hindi nababayaran ang mortgage at pati na rin ang Homeowners Association dues ay hindi rin mababayaran. Pwede nating kitain ito sa halagang 20,000 o ibenta, bayaran ang mortgage at kunin ang natirang equity mula sa mortgage at presyo ng bentahan. Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano ka makakabili ng mga property na ganito at kung ano ang mga dapat bantayan kapag ginagawa ito dahil maraming panganib na maaaring kaharapin. Pero sa totoo lang, gumastos ako ng 20,000 dolyar para magkaroon ng pagkakataong kumita ng 200,000 dolyar. Sobrang lupit nun. Ngayon, bago ko ipaliwanag kung bakit murder condo ang tawag ko dito, balikan muna natin at simulan ang kwento sa umpisa. Kung sinusundan mo ang kwento, alam mong binili ko itong nasa likod ko sa foreclosure auction. Bank foreclosure ito at nilalagay na namin ang mga bintana ngayon. Malapit nang matapos ang bahay na binili ko mula sa county gamit ang orihinal na mortgage sa bangko. Mas madali ito ngayon dahil nakalista na itong ibenta sa isang tuldok, 5 milyong habang naka-foreclosure. Tinawagan ko ang aking realtor at tiningnan ang property kaya alam ko na agad ang binibili ko. Habang nire-renovate namin ang bahay, binibigyan namin ito ng bagong buhay. Ito talaga ang pangarap ko. Gustong-gusto ko dito. Sa susunod, ipapakita ko kung paano ko nabili online ang bahay na ito sa foreclosure website at nakuha ang Homeowners Association condo sa halagang 20,000. Tara, ituturo ko kung paano ko ito ginawa. Dito sa county namin, may website kaya pwede akong mag-online agad. Nakarating na rin ako sa korte. Nag-iwan ako ng deposito na 10% ng halagang nais kong mapanalunan sa property na gusto kong subukan. Ngayon, may tax deeded property na tayo. Panoorin kung paano ito nangyari sa ibang video. At nakabili na rin kami ng bahay mula sa bank foreclosure na siyang bahay na kinaroroonan natin ngayon. Ngayon, ginagawa natin ang Homeowners Association foreclosure, kung saan ang Homeowners Association, crazy, ay may karapatang i-foreclose ang property kapag hindi nabayaran ang Homeowners Association dues. Ganyan ang nangyayari sa auction ngayon.
Kung pupunta ako sa county website, makikita ko ang mga paparating ngayong Disyembre. Kaya ikiklik ko ito. At makikita ko na may 4 na auction na paparating sa aming county. Ngayon, may isa sa bayan ko. Kaya, ang naghabla na si Max ang pinakamataas na bid. Kung titingnan natin dito, si Max ay nagbid ng 28,354. Napakababa niyan. Ibig sabihin, maaaring mortgage ng bangko yan. Pero mas malamang na foreclosure ng Homeowners Association dahil sa halaga. Kung may utang sila ng mga 150, 200, 300, 400,000, malamang mortgage yon. Pero ang assessed value ay 201. Kaya para maging ganoon ang halaga, sa bayan ko, malamang kondo yan. Titingnan natin agad ang address na ito para malaman kung ano ito. Kapag kinopya ko, pwede kong i-paste sa Google para makita. Pupunta tayo rito. Nasa Zillow ito, nakalista bilang 2 kwarto, 2 banyo, 1,000 at 200 square feet, halos kapareho ng binili ko. Para sa 200 at 15,000 dolyar ang zestimate. Iyan ang tinatayang halaga nila. Ngayon, pwede na akong pumunta dito at tumingin pababa para makita talaga. Heto ang itsura ng ibang bahagi. Isa itong luma ng kondo. Makukuha ko ang address, makukuha ko ang lokasyon, at kung i-zoom natin dito, makikita ko talaga ang kasaysayan ng presyo. Nabenta ito noong 2005 sa halagang 172. Ang buwis sa ari-arian ay humigit kumulang 1400 at ang pagtataya ng buwis ay nasa 126 at ire-reassess ito pagkatapos mong bilhin. Kaya ngayon alam na natin lahat ng impormasyon tungkol sa kondo. Ngayon, libangan ko ang mag-scroll sa county tax assessor websites para sa mga foreclosure na magastos o posibleng kumita. Ano ang mga paparating na foreclosure sa akin county? Kalat-kalat sila at dahil naibenta ko na ang bahay ko, may pera na ako ngayon. Sa mga foreclosure, kailangan mo talagang may pera ka o kahit papaano ay may investor na sumusuporta sa'yo dahil kailangan mong bayaran agad ang mga ari-arian na ito. Halimbawa, sa loob ng 24 na oras, minsan may 30 araw ka pero kailangan mo pa rin ng cash. Walang financing, walang inspections. Bibilhin mo, iyon na agad. Ganyan ang nangyari sa kondo na ito. Nagbid ako at ako ang pinakamataas. Kaya akin na ang kondo at kailangan ko na itong bayaran agad. Madalas din akong magkamali dahil wala akong mentor na nagtuturo sa akin. Natututo ako sa pagbabasa, panunood, at sa pagsubok at pagkakamali. Ipinapakita ko sa inyo ang aking pagkakamali para matutunan ninyo ang tama at mali. At sinusubukan kong maging bukas hanggat maaari. Kapag nagkamali ako, kapag nalugi ako, kapag nawalan ako ng pera, sinasabi ko sa inyo para hindi mangyari sa inyo. Pero ipinapakita ko rin kung ano ang gumagana para magawa nyo rin iyon. Balik tayo sa kondo ko para ipakita ko sa inyo ang tinitingnan ko. Dito tayo pupunta. At makikita nyo kung ano ang itsura ng komunidad ng kondo at ilang aerial view, pati na rin ang golf course. Makikita nyo, hindi ito akin kundi sa kapitbahay ko. Kaya titingnan natin itsura ng kondo nila. Kahit wala ang kondo o bahay na gusto mo, makakakuha ka pa rin ng ideya sa lugar, itsura ng mga katulad na bahay at halaga ng ari-arian. Itong isa ay nakalista sa 200 at 65,000 dolyar. 2 kwarto, 2 banyo, 1300 square feet. Kaya halos kapareho ito ng binibili ko. Kaya kung ililista ko ito sa 200 at 60,000, kami ang magiging pinakamababa sa komunidad. Nakikita ko rin na binawasan ang presyo nito ng 20,000 noong Oktubre. Hindi ito magandang senyales. At nasa merkado na rin ito ng 217 araw. Kaya 119 na beses lang itong napanood sa loob ng 217 araw. Hindi iyon maganda para sa komunidad ko sa 200 at 65, pero mas mababa na iyon kumpara sa mga presyo ng bahay dito. Magbibigay ako ng update tungkol sa binili naming foreclosure na bahay na may squatter na pinaalis namin. Sa huling video, 6 na buwan na kaming naghihintay ng mga bintana. 8 buwan na at dumating na rin. Tingnan nyo, bagong French doors at bintana. Kalagitnaan na ng paggawa. Ito ang luma, iyon ang bago. Bukas papalitan na ng bago ang luma na ikinagagalak ko. Tuloy-tuloy lang ang pagpapalit sa bahay. Tingnan natin ang auction result. Ang winning bid ay 1,000 dolyar. Clerk fee, 307. May utang pa ako. Ang balanse ay 19,447 matapos ang aking deposito. At napanalunan ko ito noong Hunyo. Kapag naklik ko ang case identification, makaka-scroll ako pababa. Halimbawa, walang mortgage sa property na ito at kakabili lang ng 200 at 60,000 na property sa halagang 20,000. Karaniwan yan, lalo na't matatanda ang may-ari ng kondo, kaya pwedeng mangyari. Kung mag-scroll ako sa final judgment amount at iba pang impormasyon, makikita ko kung may banknote o lien sa property na mukhang meron. Ngayon ulit, kumuha ka ng real estate attorney. Ipa-research mo sa kanya kung hindi mo alam kung paano gawin o turuan kanya kung paano gawin.
Sa ganong paraan, magagawa mo na ito sa susunod. Kaya ang unang kailangan nating gawin pagkatapos manalo sa auction na ito ay bayaran ito. May pagkaapurahan para masiguradong mabayaran ito. Nakita mo akong bumili ng lote na akala ko may bahay, bumili ng foreclosure sa tabing dagat at ngayon ay kondo naman. Kapag may sense ng pagkaapurahan, ang dating may-ari pa rin ang may-ari ng property. May karapatan silang bayaran ito ng buo. At kung mauna sila, kanila pa rin iyon. Nagbayad ako ng 20,000 para sa lugar na ito. Kung maunang magbayad ng parehong halaga, ang orihinal na may-ari sa korte, mawawala na sa akin ang kondo. Kailangan nating kunin ang tseke at dalhin sa korte bago sila dumating. Sige, ayos. 20,000 dolyar na sukli. Pati closing costs, bayarin, tax stamps, dock stamps. Mayroon akong tseke para sa lahat ng iyon, isang tseke na nakapangalan sa aking county. Ngayon, ang maganda dito, andyan lang ang kondo, katapat lang ng bangko, kaya baka pwede tayong pumunta doon at tingnan kung ano ang itsura nito sa unang pagkakataon. Bakit sa unang pagkakataon? Dahil gated community ito, hindi ako makakapasok para tumingin. Mahirap mag-view ng property sa gated community na may homeowners association dahil sa seguridad. Kailangan mong lampasan ang seguridad para makita iyon at hindi ka makakapasok sa mga property. Sa bahay ko, nakalista iyon for sale kaya nakapasok ako bago ito ma-auction. Nasa multiple listing service ito kaya bukas sa publiko pero ang lugar na ito ay hindi. Nasa likod ito ng security guard, may bakod at mahigpit na nakakandado. Hindi ito kailanman na ibenta kaya ang tanging mga litrato na nakuha ko ay mula sa dating multiple listing service listing noong 2023. Kaya nakita ko kung ano ang itsura ng loob ng kondo mga 2.5 taon na ang nakalipas. 3 taon na ba? Tingnan natin kung makakapasok tayo doon. Binili ko naman, nanalo ako sa auction. Baka papasukin nila ako. Uy, pasensya na. Umiikot lang ako. Sige, kita tayo ulit mamaya. Oo, kaya babalik na lang ako ngayon, siguro. Dito sa Homeowners Association na to, kahit papaano, mahigpit ang mga security guard at ligtas. Umiikot lang ako at hindi nila ako pinapasok. Kaya ipinakita ko sa kanila ang tseke. Ipinakita ko ang auction slip at lahat ng mga dokumento ko. Ako ang may-ari ng limited liability company na bumili ng kondo sa auction at ipinakita ko ang mga dokumento. Pero matigas silang tumanggi at hindi pa rin kami pinapapasok hanggang ngayon. Kaya pumunta tayo sa korte, bayaran natin, tingnan kung ano ang ibibigay nila at subukang makabalik. Pagkagaling ko sa korte, napansin kong wala sa akin ang tseke dahil kinuha ng mga tao sa guardhouse ang mga papeles ko at kasama roon ang tseke. Wala na ang pitaka ko! Wala na ang pitaka ko! Hindi ko alam kung paano ako naging ganito katanga. Parang iisipin mo na lang na dinramatize lang ito para sa YouTube. Nandyan lang ang Bangko ng Amerika. May tseke ako na 20,000 dolyar mula sa Bangko ng Amerika. Nandyan lang. Dumiretso ako rito at isiniksik ang tseke sa mga papeles dahil malakas ang ulan at ayokong mabasa ito. Tumakbo ako sa kotse, sumakay, nagmaneho rito, ibinigay ang mga papeles. Pero nakalimutan kong may tseke roon dahil makakalimutin ako. Tiningnan nila, ibinalik sa akin tapos pagdating ko sa korte, nawala na ang tseke. Hindi ko sinasabing may ginawa sila. Pero mula roon hanggang korte, hindi ako bumaba ng kotse. Sumakay ako sa kotse tapos bumaba lang ako sa korte. Sa kung anong paraan, sa pagitan ng 1, 2, 3, nawala ang tseke. At napuntahan ko na ang Bank of America, wala rin doon. Walang nagbalik nito. At hindi nila pwedeng kansilahin dahil certified check ito. Sabi nila, kailangan maghintay ng 90 araw at kung hindi ito maklear sa loob ng 90 araw, saka lang nila ibabalik ang pera. Kaya literal na nawala sa akin ang 20,000 dolyar sa loob ng 90 araw na talagang nakakabaliw. Nakakabaliw na yon ang alternatibo. Siguro kaya sobrang ligtas ang certified checks. Binuhos ko lamang ng bag, tiningnan bawat upuan sa kotse. Pinuntahan at hinanap ko kahit saan, wala talaga yung tseke. Ang tanging pagkakataon lang na nailabas yung sobre, hindi pa nga sobre kasi hindi nila nilagay sa sobre. Ang tanging pagkakataon lang na nailabas yung mga papeles ay nung nandoon iyon, nasa kamay nila. Nasa parehong lugar lang ako kung saan ko ito iniwan. At wala talagang tseke dito. Posibleng nahulog iyon. Teka! Diyos ko, grabe! 19,000 ang nahulog at tinangay ng hangin. 1 oras at kalahati ng sarili kong oras ang nasayang. Ako ang may gawa. Wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Nakakabaliw. Bayad na, 19,477 at 50. Dagdag pa ang deposito ko. Kaya umabot ng 20,477 at 50 para sa isang bahay na may 2 kwarto, 2 banyo na humigit kumulang 13,000 talampakang parisukat sa isang komunidad na may 2 golf course. Ang galing. Ngayon, nagbayad na ako at kailangang maghintay ng 10 araw para mailabas ng hukom ang titulo. Maliban na lang kung may tututol na malamang ay mangyayari dahil sino namang papayag na ibenta ang bahay nila sa halagang 20,000 piso lang.
Pero kung walang tutol, ako na ang mabibigyan ng titulo. Akin na yon. Pwede kong paalisin ang mga tao o kausapin sila at bigyan ng pera kapalit ng susi o tulungan silang makalipat o makahanap ng ibang matitirhan o kaya paupahan ko na lang sa kanila. Malamang hindi na nila uupahan iyon dahil bumalik na sila at di na nagbabayad. Kaya maghihintay tayo ng 10 araw para malaman ang mangyayari. Kung maghain sila ng pagtutol, andyan ang opisina ng abogado ko. Siya na ang bahala sa lahat, madali at maayos. Ayoko na gawin ito mag-isa, hayaan ang eksperto ang humawak. Ito ang unang beses kong makisalamuha sa Homeowners Association tulad sa paupahan ko. Kailangan lang ng approval at processing fee nung lumipat kami. Pero madali lang iyon. Ang dami ko pang proseso dito. Kailangan ko ng app sa cellphone at maaprubahan pa para dito. Kailangan ko pa ng permit para sa kotse at hinihingi nila ang rehistro, insurance at lisensya ko. Tara, pasok tayo at alamin natin ang tungkol sa lugar na ito. Wow! May narinig akong kwento tungkol sa lugar na to na nakakabaliw. Sabi niya, yung lalaking nakatira doon ay siya ring may-ari na nakakagulat. Parang walang utang sa bahay. Kung wala siyang utang, pero nakita ko may mortgage sa website ng county, nakita ko may bangko. Pero sabi niya, tingin niya pag-aari talaga niya yung lugar at binayaran niya ng cash. Na, para sa isang mas matandang tao, malaki ang posibilidad na nag-downgrade siya mula sa dati niyang bahay at bumili ng kondo na nagkakahalaga ng $287,000 ng cash. Kung binili ko yung para sa Homeowners Association Juice ng 20,000 at walang utang, akin na talaga yung lugar. Parang nanalo ako sa loto. Hindi ako makapaniwala pero yun ang sabi niya. Yun ang unang bahagi. Ikalawang bahagi, ayon sa lahat, itong lalaki ay dating military at may mga baril. Mukhang sinubukan niyang patayin ang girlfriend o fiancé niya, pati ang anak ng babae. Ano bang napasok ko? Kaya siya nasa kulungan, sabi niya. Nakakulong siya. Kaya hindi nababayaran ang Homeowners Association dues. Sana, hindi naman ako nauubusan ng sasabihin sa camera. Pero ngayon, di ko alam ang sasabihin ko. Sinabi sa akin na baka yung kapatid na babae na ang nakatira doon ngayon. Pero namatay na yung girlfriend. Umalis na yung anak na babae. At yung lalaki ay nasa kulungan na yata ngayon. Doon ba siya namatay sa kondo? Ano bang nabili ko? Kailangan ko munang mag-isip at namnamin to. Sige, na-absorb ko na. Hindi ko pa makukuha ang deed mula sa county ng 10 araw. Kaya hindi ko pa sila mapupuntahan o makakapasok sa property sa loob ng panahong iyon. Kaya kung may nakatira doon, libre silang manirahan doon ng 10 araw. At pwede nilang gawin ang kahit ano. Pwede nilang nakawan ang lugar. Pwede nilang kunin lahat ng appliances. Pwede nilang sirain ang bahay. Pwede nilang gawin ang kahit ano. Wala akong magagawa sa loob ng 10 araw dahil ganoong katagal iproseso ng county ang titulo o deed mula nang bayaran ko ito. Pero makakakuha ako ng deed, kaya para sa $20,000 na binayaran ko, makakakuha ako ng deed sa pangalan ng aking limited liability company. At kung wala talagang mortgage, ulit, parang nanalo ako sa lottery. Pero nakita ko na may mortgages sa website ng county. Malamang hindi realistic pero sana swertehin. Hindi naman talaga nangyayari. Pero baka pwede. Habang naghihintay, balik muna tayo sa opisina at i-google ang lugar na ito para makita ang mga nangyayari. Alam ko na ang pangalan ng dating may-ari, kaya pwede ko na siyang i-google para malaman ang background ng kondo. Ano kaya ang gagawin ko? Malalaman pa natin ang iba pang detalye sa loob ng 10 araw at makakapasok tayo sa kondo sa loob ng 10 araw para makita kung ano talaga ang itsura nito. Kaya ang wild nito. Nag-search lang ako saglit sa Google, ang dami talagang lumabas at binigay agad ng AI ang sagot ko. Noong Disyembre 2020, may insidente ng pamamaril kung saan 2 babae ang nasugatan ngunit walang namatay. Kinasuhan ang suspek ng 2 bilang ng tangkang pagpatay. Mga detalye, nangyari ang insidente gabi ng Huwebes, Disyembre 21, 2023, 2 babaeng biktima. Lokasyon hindi tinukoy. Ang 65 taong gulang na fiancé ng suspek at ang kanyang anak na babae na nasa hustong gulang ay binaril. Parehong nakaligtas ang mga biktima sa kanilang mga sugat at iniulat na nasa maayos na kalagayan sa ospital. Ang 60 anyos na suspek ay inaresto sa lugar matapos ang negosasyon ng Martin County Sheriff's Office at Special Weapons and Tactics Team. Inilarawan siya ng mga autoridad bilang labis na lasing at may sakit sa pag-iisip. Ang motibo? Sabi ng tanggapan ng sheriff, lumala ang pagtatalo nang hinga niya ng pakikipagtalik ang kasintahan na tumanggi, kaya binaril niya ito sa leeg. Habang sinusubukan tumakas ng 2 babae, binaril silang muli, tinamaan ng kasintahan sa balikat at puwitan. Nabaril ako sa puwitan, sabi nila. $1,000,000 na sugat iyon pero di ko pa nakita kahit piso. Ang sama ng lasa niyan. Sira na, huwag mong gawin.
Pero anong pelikula galing yon? Binaril niya ulit sila. Tinamaan ang kasintahan at anak sa balikat, at ang kasintahan sa puwitan. Nakapunta ang babae sa kapitbahay para tumawag ng siyam na isang-isang nahaharap siya sa 2 bilang ng tangkang pagpatay. Iniimbestigahan ang insidente bilang tangkang pagpatay, hindi pagpatay, dahil parehong buhay ang mga biktima. Kumalat na rin ito sa internet. Mag-ina binaril ng lalaki matapos tumanggi ang ina sa sexual na pakikipag-ugnayan. Binaril ang kasintahan sa leeg at tinutukan ang anak. Kinasuhan ang lalaki ng 2 bilang ng tangkang pagpatay. Naaresto sa Florida ang isang lalaking engaged matapos barilin ang kasintahan at anak nito. Kumakalat na ito sa balita. Hindi ko agad nakita ito noong una kong ginugel ang address. Grabe yon. Kaya umalis muna ako sa kondo at gusto ko sanang makakuha pa ng kaunting impormasyon. Kilala ko lang ang mga tao sa Homeowners Association. Kaya doon ako pumunta para makausap sila at baka makakuha ng dagdag impormasyon tungkol sa property na ito. Ibabahagi ko lang ang pampublikong impormasyon kahit sobrang personal na ito. Namatay ang girlfriend at 2 beses may tangkang pagpatay sa kondo. Hindi siya namatay sa kondo, kundi sa kanser. Hindi ko babaliwalain ito. Pumanaw siya dahil sa kanser mga 6 na buwan na ang nakalipas. Lumipat na ang anak na babae sa ibang lugar. At mukhang doon na tumira ang kapatid na babae. At sa tingin ko, nilimas niya ang buong lugar. Alam ko maraming baril at gamit doon. Pero sabi sa akin, ang kapatid niyang babae ang tumira at naglinis ng lugar. Mukhang kinuha lang niya ang mahahalagang bagay. Malamang makakakita tayo ng kalat sa kondo pagpasok natin. Pero since walang nakatira doon ngayon, ayos lang. Ang ibig sabihin nito, makakatipid ako ng hindi bababa sa 30 araw hanggang 4 o 5 buwan ng proseso ng pagpapaalis sa korte, pati na rin sa pera, bayad sa abogado at iba pa. Kaya hindi na natin kailangang magpaalis ng kahit sino. Pwede akong tumawag ng locksmith at pumasok doon para makita ang naghihintay sa atin. Balik tayo sa opisina, tumawag ng locksmith at alamin ang dapat gawin para mailabas siya. Magkano kaya ang gastos at pwede bang agad magbukas ng pinto ang locksmith para sa iba? Hindi ko rin alam. Opisyal na, nasa akin na ang titulo. Pumunta ako sa Homeowners Association, ipinakita ko sa kanila ang rehistro ko. Ipinakita ko ang insurance ko. Ipinakita ko ang lisensya ko sa pagmamaneho. May app na rin ako sa telepono ko. May code na ako para makapasok sa kondo. Sige, nandito na tayo. Tingnan natin kung ano ang nabili ko. May security dito at nakapasok na ako dati pero sobrang hirap. Pero may sikreto para makapasok dito na hindi ko sasabihin sa inyo. Kung wala akong code, hindi pa ako miyembro pero may paraan para makapasok. Hindi ko lang pwedeng sabihin ng malakas at nakapasok na tayo. Tingnan natin ang lugar na ito. Sige, may golf course tayo dito mismo. At ayun ang kondo. Sige, nakasarado ang mga blinds at may kandado ang pinto. Kakatok na lang ba ako para tingnan kung may tao? Wala akong code para buksan to. Pero bakit kaya nandyan yan? Hindi pa binebenta ito. Walang abiso ng foreclosure, kaya posibleng may nagbabayad pa ng mortgage o wala talagang mortgage. Sarado lahat ng kurtina sa bintana. Alam nating may baril ang tao dito. Maglalakas loob ba akong sumilip sa bintana? Nakakatakot yon. Kailangan ba ulit nating harapin ang pagpapaalis? Nakasara ang mga kurtina at hindi ko makita ang bintana. Subukan nating umikot sa likod pero hindi yata ito magandang ideya. Kahit akin ang property, parang delikado itong gawin. Bago pa ang air conditioner. Nakababa ang kurtina kaya wala akong makita o masilip. Pumasok sa screen patio na yon. Hahayaan ko na lang. Pero may mga gamit doon. Kung may nakatira doon, malamang uulitin ko ang parehong proseso. Gaya ng sa bahay ko ngayon. Dadaan sa korte. Lalabanan ako. At kailangan kong paalisin ang tao kasama ang sheriff. Tumagal yon ng 4 na buwan sa tigas nila. Pinakamaganda mga 30 lang. Sana naman, hindi na nakatira doon ang kapatid na babae. Hindi ako sigurado, pero tiyak na hindi na nakatira doon ang girlfriend, ang anak na babae at ang may-ari. Sa pinakamagandang sitwasyon, tatawag ako ng locksmith para buksan ang pinto at tingnan ang nangyayari sa loob. Tingnan mo, may golf course kami sa likod bahay ko. May mga kondo rin dito at bagong renovate ang buong 18 butas. Oo, ang ganda nito. Nagsimula lang ako mag-golf noong nakaraang taon at natututo pa lang. Hindi pa magaling pero gumagaling na. Malaking tulong to. Baka maging santuwaryo ko na ito. Kondo para sa sarili ko. Katabi pa ng golf course. Baka hindi ko muna sabihin sa asawa ko na binili ko to. Gawin ko na lang tambayan. Ang ganda ng Camaro at may clubhouse pa. Tara, tingnan natin. Ngayong pasukan, naalala ko yung Caddyshack nung dumating si Rodney Dangerfield sa Rolls Royce niya.
O bata, iparada mo kotse ko at dalhin ang mga bag ko. Dagdagan mo rin ang timbang mo. Uy, ang ganda. May spa, bar, restaurant, at function hall. Pro shop. Banyo ng lalaki at may pool hall pa? Kasama ako dito, lahat para sa kasiyahan ko at pwede ko nang gamitin lahat. Astig talaga. Gusto ko dito at para lahat ito sa kasiyahan ko. Pwede ko pang gamitin lahat. Mahal ko ang Florida. Bar at restaurant na naman. Grabe, ang ganda ng Florida. Tignan mo ang panahon. Tignan mo ang mga halaman, tanawin, o kung ano man tawag mo dito. Hirap akong maghanap ng tamang salita ngayon. Flora, fauna, yun ang salitang hinahanap ko. Isa pa sa gusto ko sa Florida ay gaano ka-casual at daming supercar kahit saan. May Z06 dito, ang ganda ng kotse. Alam ko may magagalit na tinawag ko itong supercar. Oo, supercar talaga yan. 5.5 litro, flat plane crank, carbon fiber na spoiler, mid-engine pa. Hindi ka panipaniwala. Tunog supercar talaga yung kotse na yan. Supercar ang performance nito, pang truck talaga. Marami nito dito. Astig ang Florida. Ayan, unang araw ko pa lang sa property, na-experience ko na agad ang pakialamerong kapitbahay at problema sa Homeowners Association. Kapitbahay ko yun. Sinigawan ako habang kinukunan ng kamera kahit tinatapon ko lang naman ang basura sa sariling dumpster na pwede ko nang gamitin. Yung lalaki sa likod ko biglang lumabas ng kondo. May cellphone sa mukha ko. Sabi niya, "Ito ba ang dumpster na gamit mo? Dito ka ba nakatira? Alam mo bang kami nagbabayad dito?" "Sir, ako si Craig, bagong kapitbahay mo. Kakabili ko lang dito. Sana nadala ko kamera ko." "Sige po." "Oo, kasi maraming nagtatapon ng basura dito. Kaya sinisigurado kong hindi ka kasama sa kanila." Hindi ako magaling makipag-away. Kasi madalas akong, karaniwan, kalmado lang ako. Pero kapag may sumusuong ng kamera sa mukha ko, hindi ko talaga kaya. Kalmado ako noon at nung sinabi kong dito ako nakatira, naging maayos siya. Pero huwag niyong gawin ito sa iba. Hindi tama at hindi astig. Hindi ko rin ito ginagawa sa iba, kaya huwag niyo rin gawin. Agresyon agad yan, hindi astig. Ang baho na ng amoy. Hindi ko alam kung anong nangyari. Lumayas ka sa harap ko. Hindi ko gusto ang mga patakaran. At siguradong hindi ko gusto ang mga Homeowners Association, kaya hindi ito magandang simula. Mukhang wala namang tao dito ngayon. Nakalock ang pinto at wala akong susi, kaya tatawag ako ng locksmith para malaman kung paano mapalitan ang lock at makapasok para makita ang kailangang harapin. Kakatapos ko lang makipag-usap sa locksmith, sobrang simple lang. Singil niya ay dolyar, 175 para pumunta sa property. Nasa area na siya at bubuksan na ang pinto. Kailangan kong ibigay sa kanya ang kopya ng aking lisensya sa pagmamaneho at ipakita ang patunay na ako ang may-ari ng limited liability company na may-ari ng property. Kaya ipinakita ko sa kanya ang deed, ang rehistro ng aking limited liability company at ang aking lisensya sa pagmamaneho. Pupunta siya doon, bubuksan ang pinto, gagawa ng bagong susi at iiwan ito para sa akin. Makakapasok na tayo sa susunod na eksena. Bilang locksmith, may isa pang bagay kang dapat bantayan dito. Dahil isang locksmith at isang sheriff ang literal na binaril at napatay lang noong nakaraang linggo sa lugar namin dahil sa isang pagpapaalis. Kaya mag-ingat ka. Ulitin ko, ito ay isang kondo na alam nating may nanirahang marahas na tao. Alam nating may mga baril doon sa lugar. Noon, may sheriff pa. Ngayon, wala na ako sa lugar at aalis na. Pupunta ang locksmith mag-isa dahil bakante ang lugar. Kaya hindi ko na kailangang mag-alala. Kung kukuha ka ng locksmith para pumasok sa property, mag-ingat. Siguraduhin mo ang ginagawa mo dahil delikado ito. Nangyari lang ito 1 linggo na ang nakalipas. Nabaril sa lugar ang locksmith at sheriff habang sinusubukang pasukin ang na-foreclose na bahay para paalisin ang squatter. Mag-ingat ka sa ganitong sitwasyon. Nandito na ang mga sheriff, kumakatok pero walang sumasagot at wala rin ang kotse niya. Baka kailangan kong pumasok pero umatras ako at hinayaan silang gawin ang trabaho nila. Kinakabahan ako dahil first time ko ito. Hindi ko nakuhaan si Kendall sa camera dahil kakalabas lang niya sa pool at may tuwalya sa ulo. Pero may isa pa akong sorpresa. Nag-scroll ako sa County Appraiser website. May na-foreclose akong property na nabili ko sa halagang 20,000 kondo ito, hindi bahay. May kwento raw ito pero nakakulong ang dating may-ari. Binili ko ito para sa Homeowners Association fees. Nabayaran ng utang, kaya atin na ito ngayon. May susi tayo, ipapaliwanag ko ito mamaya. Nagpatawag kami ng locksmith para palitan ang kandado ng mga susi ko at ginawa ko ang Homeowners Association application na aprubahan ako. At papasok na tayo sa bago nating kondo ngayon at sasama ka sa akin ngayon. Sinabihan ako na muli, mahaba ang kwento sa likod nito na ikukwento ko rin mamaya. Walang nakatira dito mula Disyembre kaya 8 buwan na itong abandonado. Makikita nyo ito kasama ko.
Chase, gusto mo magbukas? Handa ka na, Kendall? Hindi kita isasama sa kamera. Ano kayang madadatnan natin? Baka makasalubong tayo ng matinding amoy, hindi ko rin alam. Pareho ba ito sa bahay sa Meredith? Maaaring oo. 3 ganitong bahay na ang nabili namin. 3 at lahat sila ay naging maayos naman, di ba? 2 sa 3. Malalaman natin ang tungkol dito sa isa sa lalong madaling panahon. Kumusta ang amoy, Chase? Medyo amoy kulob, pero hindi naman mabaho o amoy hayop. Walang patay na hayop. Lahat ng nasa bahay na to ay amin. Pagmamay-ari namin lahat. Kaya pati itong mga kasangkapan, pati itong kama. May kama dito. Pwedeng kama ni Chase yan. Lahat ng ito ay amin. Maaaring makahanap tayo ng kayamanan o baka wala rin makita. Kaligayahan at yaman ko yan. Kung makahanap tayo ng pera, akin yun. Amoy luma lang, hindi mabaho. Anong meron, Kendall? Banyo, labahan, may washing machine at Swiffer tayo. Uy, ganda ng kusina. Lahat dito atin na. May likod bahay tayo. Huwag hawakan ang kahit ano. May tinapay ba? Tingnan natin ang tinapay. Tingnan mo yung tinapay. Diyos ko, kakayanin ko bang buksan ang ref? Hindi, bakit mo naman gagawin yon? Tingnan natin. Diyos ko, huwag mong langhapin. Puro itim na amag yan. Ano yun? Bakit ang baho? Dahil lang sa pagkamausisa, itong baul ang pinakapanalong nakita namin, pero itatapon din namin ito. Pero kapag binuksan mo ito dito mismo, marami tayong makukuha. Parang mga dyaryo ito mula dekada 50 at lumang photo album. Walang nahanap na yaman, pero tingnan mo ang litrato. Nakikita mo ba yung batang may hawak na lumang pinggan? Nakita namin ang kanyang sombrero. Naastig talaga kaya ito ang kanyang sombrero. Oh, gusto kong maging maingat dito. Balot ito ng leather dito sa loob, kaya naisip ko na ang astig nun. Yan na siguro ang pinaka-astig na nakita namin dito. Papasok na ako sa master. Sa tingin ko mga talsik ito ng dating dugo, lalo na dahil may amag. Habang nagtatrabaho kami para makapasok sa murder condo na iyon, itong lugar na ito ay under construction din. Sa naunang video, nabanggit kong 8 buwan kaming naghintay sa mga bintana. Ngayon, dumating na sila pati pinto, kaya nag-iba ang itsura ng lugar. Napinturahan na rin. Ginawa namin ang trim na hindi talaga bumagay sa kahit ano hanggang sa mailagay ang mga bintana. Kaya mas magaan na ang pakiramdam ko tungkol dito. Bagong ilaw, bagong mga bintana, bagong mga pinto, bagong pintura, bagong sahig, bagong kusina, bagong banyo at pagkatapos, magkakaroon pa ng pool. Talagang magiging kamangha-mangha ang lugar na ito. May maliit na problema. Tingnan mo ito. Napansin namin kagabi na yung shower window sa banyo may frost, pero yung isa pang bintana ay klaro. Hindi ko sa tingin na dapat ganun yon. Kaya ang banyo, sa kasamaang palad, ay hindi muna magagamit ng ilang sandali hanggang dumating ang bintanang may frost para sa banyo. Naligo ako kagabi na walang ilaw para walang makasilip sa loob, pero medyo kakaiba yon. Ngayon, sa susunod nating video, sisimulan na nating ayusin itong kondo. Susubukan nating buhayin ulit ito. Magpipintura tayo. Maayos na ang sahig, kabinet at counter. Kaya linisin na lang natin at pagandahin sa abot kayang paraan. Nabangti ko rin sa video na ito na may utang pa ang property. Hindi pa nakapangalan sa akin at nasa dating may-ari pa. Kaya hindi pa na-foreclose at walang record ng foreclosure sa county. Inaasahan kong makakatanggap ako ng foreclosure letter sa seryeng ito. At siya ang mafo-foreclose, hindi ako. Mafo-foreclose ang property na yon, kaya may second position ako doon. Bilang orihinal na mortgagee, may unang posisyon ang mortgager sa property at karapatang i-foreclose ito. May natitirang equity depende sa halaga kumpara sa mortgage. Ngayon, kung di ma-foreclose, pwede kong paupahan ang lugar at kumita buwan-buwan hanggang ma-foreclose ito. Kung walang mortgage dito, ibig sabihin nakabili lang ako ng kondo na nagkakahalaga ng $160,000 sa halagang $20,000. Pero may mortgage pa ito hanggang sa ma-foreclose ito ng bangko sa pangalan ng ibang tao. Pag-aari ko ito at hawak ko ang titulo at deed, pwede ko itong paupahan o makipagkasundo sa bangko tungkol sa pamamahala nito. Halimbawa, kung gusto kong panatilihin ang property at maliit ang principal, pwede kong i-refinance o akuin ang loan kung maganda ang interest rate. Ngayon, nitong mga nakaraang taon, may mga tao na may interest rate na kasing baba ng 2.5%. Kung ganoon kababa ang rate nila at kaya kong akuin ang loan na iyon na mababa ang principal, sulit para sa akin na kunin at panatilihin ang property na iyon. May option din ako na gawin iyon. Kung may equity ang property, pwede kong kunin ang diferensya, bayaran ang loan at bayarin sa abogado at mapasakin ang equity. Kami ang kumikita sa property, binabayaran ang utang kaya hindi na foreclose. Ako ang kukuha ng kita at 20,000 lang ang nagastos ko kasama ang kaunting renovation.
Sa next video, papasukin at aayusin na natin ang property na ito. May mga pagsubok tayong haharapin. Salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa part 2. Malaking tulong sa aming videos kapag nag-like ka at pinindot ang thumbs up.